Low pressure area 997W na natiling almost stationary sa silangan ng Mindanao. Na resulta ng patuloy na pag-uulan sa bahagi ng Visayas at Northern Mindanao na posibleng tatagal ang mga pag-ulan na ito hanggang this coming weekend. Isang wind shear anomaly na mataan sa Caroline Islands sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at sa weather analysis para sa araw ng January 11, 2023. Na ang oras ng aking video po ngayong umaga ay alas 6:56 ng umaga. Una mga folks ay kung titingnan natin sa ating weather dashboard sa Doppler radar na ating ginagamit. Mula sa data ni Pag-asa, makikita po ay wala pa rin namamataan na mataas na water vapor at water precipitation na nadedetect ng Doppler radar system. So far ay lumalabas ay fair weather pa rin na maulap ang kalangitan sa bahagi ng Central Luzon hanggang Metro Manila. Dulot pa rin ng usbong ng ating northeast monsoon o ng amihan na umaabot pa rin sa Metro Manila at hanggang dito sa bahagi na ng Tagaytay o sa bahagi ng Batangas. Kaya inaasahan pa rin na patuloy na malamig na nasimoy ng hangin sa Metro Manila kabilang sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang bahagi ng Batangas. So far sa current conditions, base sa aking weather station sa Caloocan City, ay maulap at hazy po ang aming umaga ngayon dito na may mostly cloudy. At kung titingnan natin sa ating snapshot, CCTV ay mostly cloudy nga po ang ipinapakita rito ngayong umaga na halos makulimlim ang panahon dito sa amin sa Caloocan City. At ang pinakamababa na temperatura na naitala ngayong araw dito sa amin sa Caloocan City ay nasa 24.1 degrees Celsius ang lowest temperature. Naitala ito 6:18 AM ngayong umaga. Kahapon ang pinaka-highest temperature na naitala ng aking aparato ay umabot ng 30.4 degrees Celsius pa rin, almost stationary na pinakamataas. At naitala ito kahapon ng hapon, 1:05 na ng hapon. Mataas ngayong umaga ang aming outside humidity. So mataas ang water moisture sa kahanginan namin din sa Caloocan, umabot sa 80% sa kasalukuyan. At ang atmospheric pressure sa kasalukuyan dito sa amin at inasan sa buong Metro Manila ay nasa 1012 hectopascal. Steady ito since 1 hour ago pa. At sa 2-day weather forecast dito sa amin sa Caloocan City o 3-day weather forecast po ay pinapakita po rito na nanatiling overcast at gloomy ang inasahan namin maghapon ngayong Wednesday. At ganun din bukas, Thursday, nasang humid at overcast din na maghapon sa amin hanggang Biyernes na may inaasahang highest temperature na ini-expect ay 31 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 23 degrees Celsius. So inaasahan na probably drizzle rains kung magkakaroon ng isolated rain showers sa Caloocan o sa ilang parte ng Metro Manila. Sa ating 24-hour climate extremes o PH extremes dito sa Pilipinas, ay makikita po na pinakamataas na naitala na temperatura ay dito sa may Iba, Zambales daw na naumabot sa maximum of 32.2 degrees Celsius na sumunod dito sa San Jose sa Mindoro Oriental na nasa 32 degrees Celsius. Kasunod ng Cotabato at Zamboanga Peninsula sa Mindanao area. At ang lowest temperature na naitala ay nanatiling sa Baguio City pa rin na nasa 14.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature na naitala so far. Past 24 hours ito hanggang nito ngayong alas 7 ng umaga. At ang pinakamataas na mga inulan pa rin, as usual, sa bahagi pa rin ng Eastern Visayas at Mindanao, ang pinakamataas ay nandito pa rin sa may Katarman. Northern Samar na umabot pa rin sa almost torrential rainfall na nasa 264 mm ang total rainfall dyan sa Katarman, Northern Samar. At sumunod po ang Katbalogan
na bahagi ng Western Samar ay umabot sa maximum of 133 mm of total rainfall since past 24 hours hanggang ngayong alas 7 ng umaga ngayong araw. At pangatlo ang Tacloban City na nasa 122 mm, Borongan Samar dito sa mabot pa rin ng 105 mm. Sa Surigao City ay nasa 104 millimeters rainfall hanggang Butuan na nasa 85 millimeters ang total rainfall. Kaya gaya nung isang araw, inaasahan pa rin talaga ang mga moderate to heavy rains ang posibleng aabutin ng mga areas na ito o kabilang sa mga lugar na ito sa Eastern Visayas at Mindanao, posibleng umabot pa ng Central Visayas hanggang this coming weekend na ating i-discuss pa mamaya-mayang konti. At sa mga babiyahe para ngayong araw ay sisikat po ang ating haring araw ngayong alas 6:24 na ng umaga at magkakaroon ng sunset ito mamayang alas 5:43 na ng hapon. Sisikat naman ang buwan mamayang 9:13 PM mamayang gabi at lulubog naman ito kinabukasan naman ng 9:19 AM. Dako agad tayo sa high definition satellite nating ginagamit at sa ating Himawari 8 para sa ating lagay ng panahon ngayong araw. At kung makikita dito sa heavy rain potential sa satellite imagery ay nanatiling stationary po ang posisyon ng trough na ito na halos na nagiging monsoon depression ang area na ito na sumasakop pa rin sa Central Visayas hanggang Northern Mindanao o maging dito sa katimugang bahagi ng Mindanao sa lawak ng kanyang shallow convergence na dulot pa rin nitong si low pressure area 97W na halos nakatambay pa rin dito sa silangan ng Mindanao dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na yung malawak na convection nito ay nagpapatuloy na magpapaulan sa bahagi na ito ng Eastern Visayas, Central Visayas hanggang Northern Mindanao. So kung titingnan po natin ng mas malapitan, inaasahan po mula dito sa Southern Luzon, kasama na ang Legazpi City hanggang Sorsogon, ay dito sa bahagi ng Visayas mula Eastern Samar ay inaasahan pa rin ang mga moderate at heavy rains, lalo na dyan sa bahagi ng Calbayog hanggang Borongan City, Eastern Samar, at kasama na rin ang Leyte, Tacloban. Sa Central Visayas naman, kasama ang Cebu, Bohol, Tagbilaran hanggang Dumaguete. At sa west portion ng Visayas, kasama pa rin ang Panay Island mula dyan sa may Iloilo City, Calibo, at dito sa may Bacolod, San Carlos, pababa ng halos sakop ng Negros Oriental at Occidental. At makikita sa malawak na portion na ito ng water vapor ay mataas na halos lagpas 50 mm po ang inaasahang precipitation o water vapor sa area na yan. So anumang oras ay magkakaroon ng mga moderate at mga heavy rains sa kalat-kalat na bahagi na ito ng Central at Eastern Visayas. At ito sa may Northern Mindanao, kasama pa rin ang Misamis Oriental, kasama ang Cagayan de Oro, Surigao City, at diyan sa may Surigao del Norte, kasama ang Dinagat Island, at General Luna sa bahagi pa rin ng Siargao Island. At dito mula sa Surigao del Norte, pababa hanggang Agusan del Sur, kasama pa rin ang Prosperidad, Bayogan City, San Francisco, maging dyan sa eastern part ng Mindanao, sa hinatuan, pababa ng Davao de Oro. At sa Davao region naman, ay magkakaroon pa rin ng mga kalat-kalat at mostly cloudy, lalo na ng mga taga Davao City. So inaasahan pa rin ang mga light to moderate at magmiminsan po ng mga heavy rains dyan sa Davao region. At maging dyan sa may Sorsogon area mula dyan sa municipality of Sarangani ay magkakaroon din ng mga possible moderate at minsang heavy rain showers dulot ng trough na umaabot nito ng almost monsoon depression na napakalawak na umaabot dito hanggang sa bahagi ng Zamboanga Peninsula mula dyan sa Osamis City, Dapitan, pababa na ng Sirawi hanggang sa dulo na ng Zamboanga Peninsula sa Siocol Island. Hanggang kaduluduluhan na po ito mula Basilan hanggang Hulusulu. So inaasahan po sa mga nabanggit kong ito na napapaloob dito sa monsoon depression halos na hitsura na ito ng sirkulasyon ng water vapor ay sa nabanggit na lugar ay asahan po ang mga
inaasahang moderate at heavy rain showers, lalo na ng mga taga Central Visayas hanggang Northern Mindanao. At mula dyan sa bahagi ng Mimaropa, inaasahan din ng mga pulo-pulo at mostly cloudy pa rin, especially ng taga Mindoro hanggang sa kabuuan ng Palawan. Ay inaasahan din ng mga isolated of light to moderate showers po. At so far, wala namang ipinapakitang heavy rain potential ang bahagi ng Mimaropa, maliban na lamang sa unang nabanggit ko sa Central Visayas, Eastern Visayas at Northern Mindanao. At sa ilang bahagi dito sa parte ng Sorsogen at Zamboanga Peninsula, dahil makikita po sa heavy rain potential, mataas pa rin ang heavy rainfall na sa parte na ito, lalo na ng mga taga Central at Eastern Visayas. At mula naman dito sa may Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region, inaasahan pa rin ang mga makakapal at mostly cloudy pa rin po. So expected po ay mga light to moderate showers at all times pa rin ngayong araw dyan. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan ngayong araw na posible kasing magkakaroon ng mga intermittent na heavy rain showers, lalo na ng mga taga Legazpi City hanggang dyan sa kaduluduluhan na ng Sorsogon sa Southern Luzon, maging ng Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur na may makakapal pa rin na kaulapan dito. Although sa ngayon ay mababa pa ang heavy rainfall potential ng mga taga Camarines Norte. At mula Batangas, Laguna area, sa bahagi pa rin ng Calabarzon ay inaasahan pa rin ng mga makakapal at mostly cloudy pa rin ang inaasahan nating araw ngayong dyan sa bahagi ng Batangas, Laguna, pataas hanggang Cavite, maging dito sa Metro Manila at Rizal, at dito sa parte pa rin ng Baler Aurora, may mga mostly cloudy pa rin tayo dyan, extending hanggang Central Luzon. Although hindi gaano yung pagiging mostly cloudy nito, so mostly mga ilan-ilan lamang na makakapal na kaulapan mula dyan sa Zambales, pataas ng Pangasinan, Central Luzon, pataas na ng Northern Luzon, kasama na ang Apari, Apayao, maging ng Cagayan Valley, at Isabela hanggang pababa na ng Aurora dito sa Kasiguran. At syempre, kung titingnan natin sa water vapor, may mababa ang amount ng water vapor sa bahagi ng Hilagang Luzon, pababa ng Metro Manila hanggang Batangas, Laguna area. So magkaroon man siguro ng mga isolated case of rain showers, ay mga mostly drizzle rains pa rin ito, kagaya ng isang araw. Pero nangunguna pa rin ang usbong ng northeast monsoon na dumadaloy pa rin dito sa hilagang parte ng Luzon hanggang dito sa parte ng Metro Manila hanggang ilang bahagi dito sa Calabarzon area. So makikita ninyo yung blue portion na ito sa itaas nito, yan yung malamig na daloy ng northeast monsoon na umaabot nga po dito sa bahagi ng Northern Luzon hanggang sa parte ng Metro Manila na magpapaginaw pa rin ng ating gabi at maging ng umaga sa area na ito. So dako agad tayo sa Tropical Cyclone Advisories para ngayong araw na natiling stationary yung convection na ito, si Inves 97W. At kung titingnan natin sa iba't ibang weather agencies, ay almost stationary pa rin ito, maging kay Japan Meteorological Agency na ang central atmospheric pressure na nasa 106 hectopascals at nandito na nanatiling nakatambay pa rin sa silangan nga ng Mindanao area. At kung titingnan muna natin sa ating global forecast system na ensemble mula rito kay Tropical Tidbits na naka-data feed sa aking webpage, makikita in 24 to 48 hours po, kikilos na ito pakanluran sa bahagi ng Surigao del Norte sa area nito kasama ng parte ng Leyte, yung sentro nito na naglalaro po rin ng atmospheric pressure sa 1007 hectopascals na walang ipinapakitang further development o pagtaas ng kanyang intensification dahil nananatiling hindi naman bumababa ng husto yung kanyang atmospheric pressure sa area na ito. So maaari yung kanyang shallow trough pa rin ang magpapaulan sa bahagi nga ito ng Visayas at Mindanao at posible pa rin na tumambay ito hanggang this coming weekend ay magpapaulan sa bahagi nito ng Visayas at Mindanao hanggang this weekend. So sa magtatanong ay kailan ba ito mawawala ay sa ngayon ay ipinapakita kasi ng ating ensemble
ay tatagal pa ito, posible mga 24 to 48 hours pa rin sa silangan ng ating bansa dito sa bandang Surigao del Norte na kikilos pa kanluran. So maaaring hanggang next week pa siguro ito magtatagal sa kalupaan ng ating bansa hanggang sa ito tatagos na nga dito sa bandang Coron, Palawan o sa bahagi pa rin ng area ng Palawan hanggang next week. So titingnan natin yung further changes nito dahil halos stationary at mabagal ang kanyang pagkilos. Sa ngayon, ang kasalukuyang namataan ang lokasyon ngayon ni 97W o itong low pressure area na to as of 7:15 AM ay nasa 577 kilometer. Silangan pa rin ng Atandag dito sa Surigao del Norte. Nananatiling walang pagbabago sa kanyang wind speed at wind gust o yung kanyang bugso ng hangin na nagiging erratic pa rin yung kanyang movement speed. Pero kahapon, kung pagbabasehan natin, ang huling movement speed niya ay naglalaro lamang sa 7 to 8 km an hour yung kanyang kilos pahilaga mula kahapon. So titingnan natin dahil walang naging update sa kanyang stable movement speed pakanluran. So titingnan natin at pwede niyong bisitahin sa aking webpage para sa update ng kanyang movement speed. Na nagkakaroon siya ng erratic data reception dito sa aking PIMO weather page sa tropical cyclone sector. So posible nga itong magtatagal pa ito sa silangan parte ng ating bansa dito sa bahagi ng Surigao del Norte. Posible hanggang this coming weekend na. So be wary po na yung kanyang halos mukhang monsoon depression na magpapaulan dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao. So take note po sa ating mga kababayan dyan. Kaya mananatili pa rin ang ating alon dyan sa silangang bahagi ng Visayas na naglalaro pa rin sa 2 to 2.5 meters pa rin yung alon sa bahagi na ito ay biwari na lamang po sa mga maliliit natin sasakyang pandagat na kung maaari ay iwasan muna natin maglayag dyan sa mga area na ito ng Eastern Visayas of coast hanggang dito sa may Eastern Bicol of coast sa mga maliliit nating sasakyang pandagat. Pero sa mga medium sea crafts po natin ay inuulit ko po since kahapon mag-abiso na lamang po sa advisory ng ating Philippine Coast Guard lalo na mga tumatawid na ito mula rito sa may Sorsogon patawid ng Samar sa mga sumasakay sa roro natin na mga biyahero. So yung mga medium size crafts po o mga roro ay mag-monitor na lamang sa advisory ng ating Philippine Coast Guard. Tapos kung titingnan natin yung huling namataan ng Global Spectral Model, siyempre ito ay wind speed and direction mula sa forecast ng Japan Meteorological Agency na nakadata feed sa aking webpage. Makikita po yung napakalawak pa rin na shallow trough na ito ni 97W na pinapakita ng tatawid niya ito sa kagitnaan ng Visayas hanggang tatago sa bahagi ng Palawan region probably hanggang next week ito. Dahil ayon dito sa kanyang format run ay umaabot hanggang January 15 to January 16, 2023 po yung itatagal nitong C97W na nanatiling isang shallow trough pa rin na magdadala ng mga pag-uulan dito sa Central Visayas at Northern Mindanao. At kung titingnan natin yung mean sea level pressure nito ay yun nga, naglalaro pa rin sa 106 to 108 hectopascals yung kanyang lowest atmospheric pressure na habang ito'y tumatawid ng Central Visayas palabas ng Palawan. So maaaring maliit pa rin ang tsansa nito na mag-iisang ganap na bagyo sa mga susunod na 24 hanggang sa susunod na araw na po this coming weekend dahil wala talaga siyang ipinapakita na further intensification. Dahil kung titingnan natin yung kanyang wind shear ay malakas po kasi yung kontrahangin sa kanya dito mula sa labas ng ating par sa silangan. Makikita yung pinaka-force section na ito ng wind shear na nagko-kontra sa kanya dito sa parte ng silangan. At yung circulation kasi ng hangin sa kanya na natiling nagpapa-broad band output sa kanya rito palabas ng northeast portion ng Hilagang Luzon. So yung malawak na kontrahangin kasi sa kanya ay nagsi-shear line dito sa kanya, dito sa gilid. So ang tendency itong C97W ay imbis na magkakaroon ng organized development ay umi-scatter tuloy yung kanyang circulation hanggang sa lumawak ng lumawak ito
maging ng kanyang pinaka-outer rain band. So, nangyayari, imbis na nagkakaroon siya ng organized formation, ay nagkakaroon ng broad shallow circulation yung kanyang circulation dito. So, napipigilan tuloy yung kanyang further development dahil dito sa outer shear line nito sa bahagi sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kahiliran ni 97W. At mayroon tayong namataan na isang favorable wind anomaly dito sa may Caroline Islands o sa may bandang Micronesian region, sa bandang southeast ng Guam. Ito ay naglalaro sa 17 to 27 kilometers per hour, pero hindi pa masyado organized yung kanyang cluster dito. Although yung cluster na ito ay bumabalot na ng mga ilang kaulapan dito sa bahagi na ito ng Micronesian region. At medyo nagkakaroon kasi ng upward low convection, kaya makikita rito sa kanyang favorable wind shear ay medyo maganda siya tingnan. At kung pagbabasahin natin yung kanyang wind convergence ay at least meron na nasa 17 to 18 kilometers na yung kanyang low convergence. So babantayin pa rin natin to sa mga susunod na oras o within 55-hour period para sa kanyang possible anomaly development. So sa ngayon ay hindi pa ito maituturing na isang invest convection o isang invest development sa ngayon. Kaya sa loob ng 55-hour ay obserbahan muna natin ito at mag-a-update tayo anumang oras sa kanyang further developments. Dako kaagad tayo sa huling bahagi nating report sa 3-day weather forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula dito sa Hilagang Luzon, sa Cagayan Valley at sa paligid nito, in 3-day weather forecast po ay inaasahan pa rin na humid at overcast ang inaasahang maghapon ngayong araw ng Wednesday. Bukas ay ganun din na may mostly cloudy rin ang inaasahang maghapon hanggang sa Biyernes na may humid at mostly cloudy din ang maghapon. Chance na pag-ulan ngayon dyan ay 60% chance, bukas ay 40% at 20% naman pagdating ng Biyernes. Highest temperature expected ay nasa 27 to 25 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 20 to 19 degrees Celsius. So ngayong araw magdala pa rin sila ng mga pananggalang sa ulan dyan kahit na umulan man na drizzle rain showers. At sa bahagi naman ng Central Luzon, in 3-day weather forecast pa rin ay may mga humid at mostly cloudy po ang inaasahan natin maghapon ngayong Wednesday dyan ng mga taga-Tarlac. At bukas, Webes, ganun din hanggang Biyernes. So halos walang tsansa ng pag-ulan. Kung meron man, probably mga drizzle rains lamang ito dulot ng ating northeast monsoon na nanatiling stable na dumadaloy sa Central Luzon hanggang Metro Manila. Highest temperature expected ay nasa 31 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 21 to 20 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng katimugang bahagi ng Metro Manila, gaya ng Batangas, Laguna area, ay humid at overcast po ang inaasahan natin maghapon dyan. Ganon din po bukas. Pero pagdating ng Biyernes ay may inaasahan daw pong mga pag-ulan sa hapon o maging overnight sa gabi. Saan ng pag-ulan ngayong Wednesday dyan ay 50% chance. Hanggang bukas po yan ng Thursday. Pero pagdating ng Biyernes ay nasa 60% chance of rain daw. Highest temperature expected dyan ay 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 hanggang 22 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Mimaropa area, mula dyan sa Puerto Princesa, Palawan, in 3-day weather forecast po ay inaasahan may maulan at humid din ang inaasahang maghapon. Maging bukas ng Thursday ay may mga ulan daw po sa umaga at posible rin sa hapon na may possible light to moderate showers po. Pero hindi naman ito tuloy-tuloy, posible isolated case of rain showers lang din ito dahil dulot pa rin ng may extend na shallow trough ni 97W na umaabot dyan. Pagdating ng Biyernes, ganun din, may mga posibleng mahihinang pag-ulan daw sa hapon o maging sa gabi. Chance na pag-ulan ngayong Wednesday dyan, 100% chance po. So magdala po ng pananggalang sa ulan pa rin mga folks. Bukas ay 80% at sa Friday naman ay 40% chance of rain. Highest temperature expected ay nasa 29 to 27 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Bicol region, mula sa Iriga at sa paligid o sa halos buong Bicol region ay inaasahan in 3-day weather forecast po may mga drizzle at humid daw inaasahan natin maghapon dyan.
So probably mga isolated case pa rin na may light to moderate showers. Bukas Thursday ay ganoon, may mga light rain showers daw ang pinapakita sa forecast at humid ay nasa maghapon. Maaring hindi man ito light rain showers to moderate. So maaring minsan magkakaroon ng ilang biglaang moderate rain showers. So probably mas madalas siguro mga light rain showers to moderate rain showers po. Hanggang Biyernes po na especially mayroon sa umaga at mayroon din sa hapon. So hindi man ito tuloy-tuloy o isolated man ito ay magdala pa rin ng pananggalang sa ulan at all times ng mga taga Bicol region. Chance na pag-ulan ngayong Wednesday dyan ay 90% hanggang Thursday, pero pagdating ng Friday ay 100% chance of rain. Highest temperature expected ay 22 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 22 to 21 degrees Celsius. At sa Central Visayas naman tayo, especially ng mga taga Cebu City hanggang dyan sa Bacolod at Negros region. Ang 3-day weather forecast po dyan ay inaasahan po na may maulan daw ang inaasahan natin maghapon ngayong Wednesday. Lalo na ng mga taga Eastern Samar. O inuulit ko po na mga mula dyan sa Eastern Samar hanggang Leyte ay mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha pa rin dahil inaasahan mataas na lalagpas pa rin sa 100 mm ang ine-expect nating pag-ulan dyan na na-dictate ko na rin kanina sa ating analysis. So hanggang ano po yan, hanggang Thursday na po yan at Friday na probably random cases na mayroong light rain showers at humid ang inaasahan natin maghapon dyan ng mga taga Eastern Visayas. Pero most probably kung tatagal man itong shallow trap na ito ni 97W hanggang Biyernes, expected po may mga moderate pa rin at heavy rains ang aasahan dyan, lalo na mga taga Eastern Visayas. So mula dito sa Central Visayas ay inaasahan pa rin ang maulan ang inaasahan nating maghapon. Bukas ay may mga, yun nga, may mga light to moderate showers pa rin at minsan heavy rains hanggang Friday. So chance pa rin ang pag-ulan dyan sa loob ng 3 araw ng mga taga Central Visayas hanggang Eastern Visayas, 100% po ang chance ng pag-ulan. Highest temperature expected ay nasa 24 to 22 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 22 to 21 degrees. At dito naman tayo sa bahagi ng Mindanao area mula sa Davao Region. In 3-day weather forecast po, may mga mahihinang pag-ulan daw po ang humid at inaasahan nating maghapon ngayon dyan. At bukas, may mga light to moderate showers daw at humid at inaasahan natin maghapon. At pagdating ng Biyernes, posible din daw may mahihinang pag-ulan, especially sa umaga at sa hapon din. Na may humid din ay inaasahan natin maghapon ng mga taga Davao Region. Chance na pag-ulan ngayong Wednesday dyan, 100% chance po. So maaaring magkaroon man lang ng mahihinang pag-ulan, magdala na lamang ng pananggalang sa ulan at all times. Bukas ay 90% at 90% din pagdating ng Biyernes. Highest temperature expected ay nasa 29 to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 23 degrees Celsius. At sa silangang bahagi naman ng Mindanao, especially dito sa may Caraga region, ay 3-day weather forecast po ay inaasahan pa rin ng mga maulan, light to moderate at minsang heavy rains possible, lalo na sa hapon at gabi. Bukas ganun din ay mga light to moderate o moderate to heavy rains din minsan. At pagdating ng Friday, ganun din po, almost stationary po na may light to moderate or moderate to heavy rains na isolated o hindi man ito tuloy-tuloy. So ingat pa rin po sa possible flash floods po, lalo na mga taga Surigao del Norte hanggang Agusan del Sur. So take note po yan. Chance ng pag-ulan ngayon dyan ay of course 100% chance po hanggang this coming weekend. Highest temperature expected ay 27 to 26 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 degrees Celsius. At sa huling bahagi ng ating report for 3-day weather forecast ng mga taga-west sections ng Mindanao, lalo na ng mga taga-Zamboanga Peninsula, ay inaasahan po na moderate at light rains ang inaasahan natin maghapon dyan. At humid ang inaasahan din na maghapon maging sa Thursday at sa Friday. Na may mga madalas possible drizzle or light rain showers especially sa hapon o maaaring sa gabi. So take note na lamang po at magdala pa rin ng pananggalang sa ulan dahil ngayong araw ay 100% chance pa rin ang pag-ulan dyan. Bukas ng Thursday ay 90% at 80% naman pagdating ng Biyernes. Highest temperature expected ay nasa 30 to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 24 degrees Celsius.
So hanggang dito na lamang po muna ang ating weather bulletin at analysis para sa araw ng January 11, 2023. Huwag pong kakalimutan palagi na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa aking Pimo Weather website at www.pimoweather.com para sa ating real-time na weather updates mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa data feed mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po muli sa ating lahat.